Bagamat malayo ng bahagya ang habagat natin ngayon, pero patuloy na maulap at asahan pa rin ng kalat katapag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon. Katamtaman naman ang panahon sa bahagi ng Visayas sa Mindanao na mas magandang pagkakataon na makita ang total lunar eclipse. Pero may within 24 to 48 hour period, asahan pa rin ang mga pag-ulan mula sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao bunsod ng extension tract. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, September 7, 2025. Ang oras nating boss may umaga ay 5:55 na ng umaga. Patuloy na overcast and gloomy pa rin dito sa Metro Manila. So, timingan na lang siguro mamaya kung patuloy na magiging maulap mamaya dito sa Metro Manila hanggang mamayang gabi para sa gaganapin. At marami ako nakikita ngayon na mga kababayan natin na exciting na matanaw ang total lunar eclipse. However, medyo bad news nga po dahil umiiral pa rin ang medyo maulap, overcast at gloomy na paligid natin sa Metro Manila. Medyo sinaswerte na lamang sa ibang bahagi ng katimugan na bansa na medyo at least nagmo-moderate ang panahon. Kaya medyo magandang pagkakataon na medyo makakasilip ng malinaw ang ating buwan. Since magpo-full moon na nga po maya-maya kasabay ng total lunar eclipse. So dahil sa medyo maulap tayo at hopefully mamayang gabi medyo mas lumiwanag kahit papaano yung paligid. So medyo obserbahan na lang natin mamaya. Nasa ngayon ay lumalayo ng bahagya yung habagat sa kanluran ng bansa dahil sumasabay ngayon ito kay bagyong Tapa. Tapa na ngayon ang tinawag dito sa naging tropical storm na si 22W na dating si bagyong Lani. At so far dito sa ating Doppler radar wala naman tayong nakikita na water vapor. So maulap lamang ang paligid natin, kabilang na ang Metro Manila at Southern Luzon. At sa mga pagkulog at pagkidlat as of 10:55 AM, pero sa real time, diretso na natin kagad sa real time kung ilan na ang mga pagkulog at pagkidlat na umiral as of 10:56 AM ngayon. Antayin natin na mag-update kung madadagdagan po ito. Sa ngayon, 62 lightning strokes po yung outer. Antayin natin yung 100 plus minutes. Ayan, so nasa 132 lightning strikes na po. Mostly, extreme node Luzon po ito. At inner ay 132 din na lightning strokes. So, pasok lahat. At kasalukuyang may pagkulog at pagkidlat dito sa may bandang Babuyan Islands o Pagitan. At dito sa may bandang Hilagang Silangan ng bandang Santa Ana, Cagayan sa karagatan. So wala naman sa may inland o sa main na kalupaan ng bansa ang mga pagkulog at pagkidlat. So wala tayong magiging problema. So mga pag-ulan pa rin, aasahan pa rin ang mga kalat katapag-ulan lalo na sa silangang bahagi ng bansa natin na kung saan mayroon pa rin surface trap dyan. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at few clouds pa rin ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. At kita naman natin, medyo overcast pa rin talaga ang paligid. Kaya nung sinilip ko yung buwan kagabi, medyo blurry dahil natatakpan nga po ng kaulapan. So medyo hindi maganda yun kung sakaling magtuloy-tuloy hanggang mamayang gabi na maulap ang ating himpapawirin. Pero pipilitin pa rin natin na makuha ito para lang sa pagkakataon na matanaw natin ang epekto ng total lunar eclipse mamayang gabi. Sa low sa presyo na aking weather station, naitala na aking weather station kaninang 3:30 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.6 degrees Celsius. Kahapon, medyo malamig ang aming air temperature, pumalo lamang ng 28.3 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga at 10:25 AM. Ibig sabihin napakababa ng aming heat index, umabot lamang 33.9 degrees Celsius lamang. So dahil napakababa, asahan natin mababa ang heat index sa buong Nodo Luzon, pero sa ngayon, as of 7:58 AM, nakapagtala kami ng 33.1 degrees Celsius na heat index. So in-expect daw namin na hanggang 39 degrees Celsius ang pinakamataas na magiging heat index namin ngayong umaga. At makikita natin ay medyo mataas na ang heat index forecast. Papalo daw ito hanggang 42 degrees Celsius ngayong 11 o'clock hanggang 12 o'clock ng tanghali. Yan o. So, pinapakita dito na medyo tumataas daw. Well, tingnan natin sana
para makikitaan po natin na medyo magiging good ang ating himpapawid. Sana lang sa maghapon. So double check natin sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa extreme, no, Luzon. Well, mababa pa rin. So ibig sabihin medyo makulimlim din sa Ilocos Norte. Pinakamataas lamang hanggang 38 degrees Celsius po. So wala tayong magiging komento, mababa pa rin ang heat index sa kanila. Ibig sabihin napakamaulap pa rin ang bandang Lawag. Sa Cagayan Valley, well, sa bandang Tugigaraw, well, nasa 38 degrees Celsius ngayon, pero papalo pa raw ito hanggang 42 degrees Celsius. Mamayang alas 2 daw hanggang alas 3 ng hapon. So medyo tumataas ng bahagya, parang dito sa Metro Manila. Silipin natin sa bandang Santiago Isabela. Dito medyo mataas din. So mukhang magiging maaraw ng bahagya sa inyo. 35 degrees Celsius, pero pinakamataas 43 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So mukhang magiging hot humid kayo dyan ng bahagya sa may bandang Isabela. Sa may bandang Dagupan naman, well, makulimlim masyado dyan. So mababa lamang ang kanilang heat index. Pero pinakamataas na maitatala ay hanggang 42 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2. So mukhang medyo katamtaman din ang panahon na medyo mas partly cloudy to mostly cloudy rin ang iiral. So, magdedepende lang talaga sa galaw ng kaulapan sa kanluran. At sa may bandang Tarlac, Central Luzon, tingnan natin kung mataas din. Well, bahagya lamang, 40 degrees Celsius at hanggang 41 degrees Celsius ang pinakamataas sa inyo. So, medyo magiging overcast din sa paligid na yan ng Central Luzon. So, medyo umiiral pa rin yung partly cloudy dahil sa habagat. Sa Batangas ay medyo mataas din, 41 degrees Celsius at pinakamataas hanggang 42 degrees Celsius mamayang 12 o'clock hanggang 1 o'clock ng hapon. So bahagyang mataas din, medyo overcast din ang paligid ninyo dyan, pero sa bandang Occidental Mindoro, medyo mataas din ng konti. Pinakamataas 41 degrees Celsius. Ngayon, 40 degrees Celsius ang pinakamataas ninyo ngayong 11 o'clock. Pumasok na po yung 11 o'clock kasi. So medyo medyo nagiging partly cloudy lang din to sa mostly cloudy rin. So medyo mag-timing na lamang siguro tayo para matanaw yung magandang kuha sa ating moon. Sa may bandang Cebu naman, double check din natin. So medyo mataas din, 41 degrees Celsius, which is pinakamataas. Ibig sabihin medyo magiging makulimlim din sa inyo sa bandang Cebu. Although sa satellite imagery, halos nagkakaroon na ng moderate ang paligid. So medyo nagki-clear skies ang ilang parte. Magiging madalas nga lang na magkakaroon ng partly cloudy ang paligid. So timingan na lang talaga. Sa may Mindanao, at least dito sa may bandang Davao City, double check natin kung maganda ang panahon. Base dito, medyo mababa. So mukhang may partly cloudy rin sa inyo dyan. Base naman sa satellite imagery, medyo may mga madalas lang din ng mga partly cloudy sa maghapon. So, medyo sisilip-silip lamang ang pagtunghay ninyo sa buwan mamaya. So, timingan na lamang din ninyo mga folks. At sa Zamboanga Peninsula ay ganun din, mababa. So, malamang ay magiging maulap din. At malamang din ay may mga isolated case of rain showers. Kung itatabi naman natin sa peaks extremes in past 24 hours, ang Butuan na may pinakamataas na air temperature na 34.9 degrees Celsius, bandang Northern Mindanao. So medyo maganda ang paligid ninyo siguro dyan, maaraw. Sa labas temperature naman, sa Baguio, 16.6 degrees Celsius. So medyo cold, chilling ito ng bahagya. Mas maginaw ngayon sa Baguio. At sa Inulan ay ang NAIA ay nakaranas kami ng pag-ulan, o nakaranas ang NAIA ng pag-ulan ng 42 mm. Kahapon sa amin sa Caloocan, nakaranas din kami ng pag-ulan, 22.5 mm ang naging total rainfall. So nagkaroon pa kami ng pag-ulan kahapon. Yan, so ibig sabihin lamang ay patuloy pa rin na magiging overcast ang panahon namin. Kung pagbabasa natin sa forecast and storm prediction, partially cloudy raw ang sinasabi natin ngayong araw. So hanggang Monday, magkakaroon daw ng overcast at maulan. So medyo bad news po ito. Medyo bad news. Tatimingan na lang natin pagkuha ng buwan mamaya kung patuloy ang magiging maulap. Pero sana mapagbigyan tayo ng panahon na medyo maging maaliwalas muna kahit saglit lang mula mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw sana.
Sa ating outside humidity, 79% po ang ating outside humidity to 80. Bumaba ito ng 7% since last hour. Atmospheric pressure, 1,010 hectopascals and steady ito since last hour. Kasalukuyang high tide naman tayo. So, yung sea level, bagamat lagpas 1 meter, ay medyo kalmado naman ang alon natin mula nung kaninang isang araw. Magiging maingat na lamang po sa kanlurang bahagi naman dahil pa rin sa umiiral pa rin na habagat dyan, lalo na sa may bandang northwestern Luzon at sa may bandang eastern Luzon naman ay magiging maulap din kasi dyan at may mga isolated case of scattered rain showers dahil sa trough ay may mga gale force winds pa rin na iiral na magbubunsod ng shallow na mga pag-alon. So sa almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 5:44 AM at nasa lulubog po ito mamayang 6:03 PM. At magmo-moonrise na po ha. Ito na yung starting ng pag-aabangan natin na total lunar eclipse. Magmo-moonrise pa po ito mamayang hapon 5:44 PM. At bukas na po ito ng kinabukasan na po ng madaling araw ng 5:51 AM ito lulubog. So hopefully mamayang gabi ay magiging maganda po ang ating himpapawid dahil 100% illuminated waxing gibbous na po tayo, almost full moon na po sa atin dito sa Asia pagka magmo-moonrise yan mamayang hapon. So pagka moonrise niyan ay aabangan na natin yung pagsisimula ng penumbral, mamayang 11 po ang starting niyan. So pagdasal na lang natin na maging maganda po ang ating himpapawid. Susubukan pa rin natin makapag live streaming kahit na maulap ang paligid. Maihatid lamang namin sa inyo, maipahatid ko lamang sa inyo kahit papaano na yung live coverage ng total lunar eclipse event. Sana ay mas maging magandang himpapawid kasi sinilip ko kagabi, ang hitsura ng buwan kagabi masyadong blurry, medyo translucent ganun kasi natatakpan nga po ng kaulapan. So kung ganyan pa rin ang mangyayari mamaya, asahan ninyo na medyo blurry po ang magiging kuha natin ha, medyo translucent lang. Pero ang importante kung sakali man ay makita natin na magkakaroon ng pagkukulay pula. So senyalis na 'yon na nasa maximum o nagma-maximum na po ang total luminosity ng moon mamaya. Yung pagiging blood moon niya mamaya. So siguro 'yun ang magiging importante kung talagang patuloy tayo na magiging maulap sa maghapon. So sa atin namang weather forecast for local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas ng Lunes, partly cloudy pa rin talaga ang maghapon natin at may mga inaasahan pa rin localized thunderstorms. Chance ng pag-ulan 80 to 84%. Bukas ng Lunes magiging maulap pa rin ang ating maghapon. So posible pa rin ang mga localized thunderstorms na may 77% chance of rain. Highest and lowest temperature expected maglalaro 31 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected 25 degrees Celsius. So diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang mga heavy rain potential lalo na sa silangang bahagi pa rin ng Nodo Luzon. Yan, lalo na di sa may bandang Cagayan Valley, ito lang parte ng extreme Nodo Luzon. At sa may bandang Kalura naman ay mga party cloud dito sa mostly cloudy pa rin umiral dahil sa presence pa rin ng surface trap dito sa may bandang Kanluran. Habang lumalayo itong bagyong ito, mabagal lang kasing medyo pagkilos niya kaya tumatagal pa yung swaying ng habagat dito sa may bandang Kanluran ng Nodo Luzon. At dahil dyan magkakaroon po ng mga kaulapan at may mga trap din na nabubuo sa may bandang silangan ng Nodo Luzon na nagbubunsod din ng mga mauulap at mga malalakasang buhos ng ulan dyan sa may bandang Santa Ana, Cagayan. Sa may babayin, kabilang na ang Babuyan Islands at ilang parte po ng silangan ng Quezon Province, pababa na yan ng Southeastern Luzon. Dito naman sa may bandang Central Luzon, maging Pari, Mountain Province, hanggang sa may bandang Ifugao, Benguet, kasama na ang Tarlac sa Central Luzon, and the rest ng Bulacan hanggang Metro Manila at Calabarzon, magiging partly cloud dito sa mostly cloudy pa rin ang umiiral natin ngayong maghapon. So ito po yung nagiging dahilan kung bakit magiging blurry po ang sinag ng buwan mamaya. Kaya timingan na lang talaga natin sa mga kukuha. Medyo suswetin pa rin sa ibang bahagi ng Visayas at Mindanao. At least dito mga mas manipis lamang ang ulap dito. Kaya medyo mas malinaw yung himpapawid nila mamayang gabi. Kabilang na ang parte ng Mindanao. So mula sa buong Southern Luzon, magiging partly cloudy to mostly cloudy pa rin. Kasama na ang bandang Palawan,
at Mindoro. Magiging overcasting gloomy rin tayo dyan. So may mga isolated and scattered rain showers din sa maghapon na iiral. Kabilang na ang buong Marinduque, Romblon at Masbate. Sa may bandang Visayas naman, partly cloudy to sa mostly cloudy rin ang iiral sa buong bahagi ng Panay Island hanggang Negros Region. Kabilang na ang Cebu at Bohol, partly cloudy, pero at least dito nagmo-moderate po ang lagay ng panahon. Kung titingnan natin sa mas malinaw na satellite imagery gamit ang GMA Himawari Sat, medyo at least dito nagmo-moderate po ang paligid nila sa may bandang Visayas. Kabilang na ang Cebu at Bohol. So mukhang maganda ang setting ninyo dyan ng pagkuha ng total lunar eclipse mamaya. So sana all, kasama ang Luzon sana. So hopefully, pero hindi mawawala ang mga partly cloud dito sa mostly cloudy maghapon sa buong Visayas, kabilang na ang Central Visayas, lalo na sa silangan ng Eastern Samar dahil may mga remnants pa rin ng Sepestrap na umiiral dyan. Asahan pa rin ang mga kalat-kalat na mga mahihina at katamtamang pag-ulan, maging dyan sa may bandang Eastern ng Borongan Eastern Samar, pababa ng Gian Eastern Samar, at ilang areas ng bandang Santa Rita hanggang Tacloban. Makakaranas kayo ng mga mahihina at katamtamang pag-ulan dyan. Ganon din ang iiral sa ibang bahagi ng South Leyte, pero at least nagiging katamtaman ang lagay ng panahon. Manaka-naka lamang o medyo magiging manaka-naka ang magiging partly cloudy dito sa mostly cloudy sa maghapon natin. Yun lang ang magiging problema dahil very overcast po ang paligid natin sa bansa. Sa Mindanao naman, at least medyo moderate kayo sa buong Sorsogon area, kabilang na ang buong Davao Region. Manaka-naka rin ang mga partly cloud dito sa mostly cloudy, kabilang na ang Sarangani, General Santos, at sa rest ng Davao del Sur at Davao del Norte, at least yan medyo nagmumudit. At least mas malinaw po ang himpapawid ninyo kahit papano na matatanaw ang mas malinaw na sinag ng buwan mamaya hanggang sa magkaroon ng total lunar eclipse. At mula dyan sa bandang Davao de Oro hanggang dyan sa dulo ng Davao Oriental, sa silangan, sa Banganga, magiging partly cloud dito sa mostly cloudy din. At asahan ng mga scattered isolated rain shower sa maghapon dahil mayroon pong trough na umiiral dyan na lumalapit mula sa silangang dagat Pasipiko po. So magkakaroon pa rin kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan maging sa bahagi ng Surigao del Sur and the rest na Agusan del Sur hanggang hilaga ng Surigao del Norte. Katamtaman din ang iiral sa buong Northern Mindanao, bagamat manaka-naka din ang partly to mostly cloudy ang iiral hanggang dyan na po yan sa Misamis Occidental. At kasama ang Zamboanga Peninsula na magiging partly cloudy dito sa mostly cloudy. Kaya asahan ng overcasting gloomy na paligid, manaka-naka din. Pero at least kahit papano magiging mas malinaw po ang kuha ninyo ng buwan dahil mas manipis po ang kulupan sa inyo dyan. Maging sa isla ng Basilan at Tulo-Sulo po. So generally at least mas maganda ang kuha ng mga taga-Visayas at Mindanao sa sinag ng buwan mamaya. Hindi masyado pa sa bandang South Luzon, kasama ang Metro Manila, Calabarzon at Northern Luzon na magiging mas maulap pa rin sa maghapon. Hopefully mamayang gabi medyo umaliwalas naman sana ang paligid natin para naman makuha natin na maganda ang sinag ng buwan mamaya habang nagaganap ang total lunar eclipse starting mamayang 11 o'clock PM. So sa mga uulanin pa rin, importante pa rin ang payong. Malamang may mga astro chases kayo tayo ngayon dyan na lalabas po at magse-set up ng kanilang mga teleskopyo. Importante magdala po ng payong dahil asahan pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, lalo na sa buong Northern Luzon hanggang Southern Luzon. So i-double check natin ang ating rain and mean sea level pressure sa mga area na mas uulanin. Kung titingnan natin dito ngayong umaga, ang mas concentrated daw na pag-ulan ay ang silangang bahagi ng Quezon Province hanggang extreme northeastern Luzon, dyan sa may bandang Santa Ana, Cagayan, na binanggit nga po natin. Ayan, mga ilang moderate to heavy rain shower sa baybayin ang iiral pa rin hanggang bandang Bicol Region. Sa may bandang Gian Eastern Samar, pababa ng Eastern Mindanao, medyo maulap at asahan din daw ang mga kalat-kalat na pag-ulan dyan sa may bandang eastern border ng offshore ng karagatan ng Eastern Visayas at Mindanao pa rin. And the rest naman sa kanluran, medyo wala masyadong nakikitaan tayo dito, pero magiging partly cloudy to mostly cloudy lang ang iiral, pero ang tsansa ng pag-ulan mababa masyado ngayong umaga. Yan, kasama na ang kanluran ng Visayas at Mindanao area, pero pagdating mamayang alas 2 ng hapon, pagdating mamayang alas 2 ng hapon, may mga mahina at katamtamang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng kanluran ng Northern Luzon, Central Luzon din, at ilang parte sa Southeastern Luzon at bahagi ng Mimaropa, lalo na sa memang ng Mindoro.
Pero makikita natin mga ilang light to moderate showers ang makikita lang naman natin. Medyo may mga heavy rains lang na iira sa may bandang Ilocos Norte hanggang Ilocos Sur at bandang Pangasinan. Yan, mga mostly mga hindi naman tuloy-tuloy na heavy rain showers, mga minsanan lamang po. Base dito sa nakikita natin dito sa mean sea level pressure. Ganon din ang iira sa ilang bahagi ng Visayas, west portions at eastern portions, mga ilang moderate and some heavy rain showers din iiral, pero medyo pautal-utal na lamang po yung heavy rain at mas madalas light to moderate showers. Pagsapit naman ng Mindanao, mukhang magiging maulan po sa inyo dyan, lalo na sa Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Sorsogon area. Kasama na ang bandang Bukidnon at ilang parte ng Davao del Norte at Davao de Oro. So mukhang magiging maulan po ang hapon ninyo dyan. Ganon din sa may bandang Bisaya. Sa Metro Manila, medyo mababa lang ang tsansa, pero kung umulan man siguro light drizzle rain lang ito siguro ngayong hapon. Yan. Mga bandang Quezon Province po kasi hanggang Bicol region ay medyo nagmo-moderate po ang mga pag-ulan dyan. So generally medyo magiging maulan pa rin ang ating maghapon, pero hindi nga lang ganun katindi dito sa may bandang Luzon. Except sa may bandang Mindanao na nakakaranas pa rin ng mga moderate to heavy rain showers. At mamaya namang gabi, which is napaka-critical, titingnan po natin kung magiging maulan. Forecast lamang ito so not all the time mangyayari po. At least may idea tayo hanggang mamayang gabi. At makikita po natin dito magiging overcast and gloomy. Kabilang na ang Metro Manila. Magiging maulan daw sa may bandang Pangasinan at Tarlac. At may mga mahihinang pag-ulan din sa may bandang Cagayan Valley o Extreme Northern Luzon. Kasama na ang bandang Southern Luzon, Eastern Visayas, ayan. Sa may bandang Mindanao naman, ang bandang Sorsogon, Barm at bandang Zamboanga Peninsula. Zamboanga Peninsula. Sa Eastern Mindanao naman, at least mga ilang light drizzle rain ang nakikita natin na pag-ulan. Kung i-extend natin mamayang alas 2 ng madaling araw, kinabukasan niya ng alas 2 ng madaling araw, kung saan nasa maximum lunicity na po yung total lunar eclipse. Kinabukasan na po yan, September 8, yan ang alas 2 ng madaling araw. Ito yung pinaka-maximum na total lunar eclipse. Makikita natin mukhang magiging mas maulap ang silangang parte ng Mindanao at Northern Mindanao. So may mga mahihina at katamtamang pag-ulan daw at mga ilang heavy rain naman dito sa may bandang Eastern Mindanao. So take note yan dito sa may bandang Davao City and the rest ng Davao del Sur ay at least medyo magiging maulap din kayo dyan. At umulan man, mga mahihina lamang na light drizzle rain siguro, mga estimated. Yan. Dito sa may bandang Eastern Samar, medyo magiging mababa ang tsansa na pag-ulan. Pero sa may bandang eastern part ng Southeastern Luzon, medyo may mga light drizzle rain tayo. Sa Metro Manila, walang nakikitaan. So, hopefully, maganda po ang paligid natin yan dito sa Metro Manila mamayang maghahating gabi. Dahil base dito, mukhang wala namang aabutin na at least light rain. So, yung chance na lamang natin na magiging maaliwalas ang papuwid, 50-50 pa rin po. So, hindi pa rin ganun ka-aliwalas ang paligid natin sa Metro Manila. So, hopefully, pala rin o pagbigyan tayo ng Panginoon talaga na magiging maaliwalas mamayang gabi ang himpapuwid natin. Mapagbigyan niya tayo na masilayan po ang gaganaping total lunar eclipse mamayang hanggang bukas po yan ng madaling araw, mga alas 2. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Sa status nga po itong si dating bagyong Lani, na tinawag na po sa international name na Tapa, na ang ibig sabihin daw nito ay mula sa salitang Malaysian na isang uri daw ng tropical catfish. Yan. Tapa Walu, kung daw nagkakamali. Pero malinaw dito, galing ito sa bansang Malaysia. Distributed nila ang pangalang Tapa, na isang uri daw ito ng catfish o yung hito. Isang uri daw ito ng hito. Yan. So, malinaw po yan mga folks. So, as of 11:15 AM ay ang central air pressure na ngayon ito ay 994 hectopascals na. Bagamat malayo na ito sa silangan ng bansa, wala na po itong banta sa bansa, pero yung hatak nito sa habagat natin sa kaluran kasi ng Northern Luzon, nagbubunsod pa rin ng maulap na himpapurin at mga ilang kalat-kalat pa rin na pag-ulan. At bumaba, masyado ng mababa ang atmospheric pressure niya. So, mukhang papasok pa ito sa pagiging severe tropical storm anytime. Dahil ang kanyang 1-minute average wind speed na nito ay 183 km per hour. At bugsong umaabot na ng 108 km per hour. So, lumalabas po yung mga extended forecast nito ay maaari pang umabot sa pagiging severe tropical storm.
So hindi na natin susukatin mula ito sa bansa dahil napakalayo na nito, pero sa forecast nga po ay babalandra ito sa may bandang Yanjiang, pagitan ng Hong Kong at bandang Hainan sa China. So sa kanila ang makakaranas ng pag-ulan hanggang mamaya. So medyo bad news sa mga Pilipino natin na nakatira dyan sa pagitan ng Hong Kong at Hainan dahil medyo malabo ninyo masisilayan ngayon ang total lunar eclipse dahil masama po ang magiging panahon ninyo ngayon dyan. So yun po ang medyo bad news talaga. At mula naman sa bansa, wala naman tayong binabantay na ngayon na at least low pressure area man lang. Dahil ang dalawang low pressure area na binabantay natin ay parehong malayo na sa Philippine Area of Responsibility. So wala tayong magiging concern so far. At yung forecast nito ay base na rin dito sa ating tropical cyclone track combination ay may chance pa itong umabot sa severe tropical storm na at least 90 km per hour. Paglapit nito dito sa may bandang Yanjiang coast ng China. Yan. Ito yung magiging forecast track niya. So sa mga Pilipino natin dyan na nakatira sa bandang Yanjiang o Jiangmen o pagitan ng Maoming o Zhejiang, China, medyo hindi ninyo talaga matatanaw ang total lunar eclipse. Swertehan na lalaman kung medyo hindi pa umaabot yung makapal na kaulapan dala nitong si Tapa ha. So kung hindi pa masyado umaabot dyan yung outer rain band ni Tapa, may pagkakataon pa kayo mamaya siguro na matanaw ang total lunar eclipse. Pero malinaw lamang dito ay medyo hindi maganda ang lagay ng panahon. Okay, uun natin yung satellite imagery, at least yung southern quadrant, ang malakas pa ang kaulapan. Dito sa Hilaga, medyo hindi pa masyado. Kaya lang, nagpa-party cloud dito, mostly cloudy na rin, no? So, tingnan ninyo mamaya kung hanggang mamaya dahil ang kilos kasi niya, medyo mabagal-bagal, pakanluran sa bilis na 12 km an hour yung bilis niya. So, medyo mabagal ang kilos niya. So, baka may pagkakataon pa kayo dyan sa bandang Hong Kong na matanaw yung total lunar eclipse simula mamayang gabi po na mga alas 11. So, sana matanaw pa ninyo yan. So, yan po yung actual na kaulapan ngayon ni Tapa. Yan. So, may idea. At yung mataas na rain band, kung titingnan natin, bandang southern quadrant ang malakas na daloy ng ulan hanggang southwest quadrant. Doon sa northern quadrant, medyo manipis pa. Hindi pa gaano kakapalan yung kaulapan. So, marami pang pagkakataon na matanaw ninyo yung total lunar eclipse mamaya. Pero at least, medyo bad news dahil nga po magiging maulap tayo dahil sa itong bagyong ito na namamagitan ngayon sa Northern Luzon. At makikita natin ang medyo makapal pa rin na kaulapan dito, kabilang na ang Metro Manila, kaya patuloy pa rin tayo nakakaranas ng maulap na himpapawirin pa rin. Lalo na dito sa may bandang extreme Northern Luzon. Ayun, no, yung microwave niya na kulay dilaw at yung light blue na nagkakaroon talaga tayo ng patuloy na gloomy na panahon at overcast. Yan po yung mga kaulapan na yan. At kasabay ng nahahatak nito na habagat dito sa kanlurang bahagi ng bansa, kaya patuloy pa rin tayo nakakaranas ng maulap na himpapurin. Kaya medyo bad news talaga sa mga aso chasers. Ganon din sa may mga Pilipino natin sa Thailand at Vietnam. Ayan, sa Bangkok, Thailand, napaka maulap, paka inuulan-ulan pa kayo dyan, no? Dahil yung westerly wind na may dalang ulan, maulan ngayon dyan sa may bandang Thailand. So, medyo bad news din talaga sa inyo na matanaw ang total lunar eclipse. Yan, base rito sa satellite imagery. Ayan, kakapalo, grabe po ang mga pag-ulan ang umiiral. Kaya, umaabot pa rin sa Pilipinas ang makakapal na kaulapan na ito. Ayan, no, sana man lang magkaroon ng butas dito sa portion sa NCR man lang para matanaw ang ganda ng total lunar eclipse mamaya. Yan, ito po yung actual na clear satellite image ng floater ni Tapa. Ayan, mapapansin ninyo, lalapit pa ito sa may bandang Hong Kong at yung mga kaulapan niya, ang laki at malawak, umaabot pa rin yan sa bandang Luzon area. Yan, sa mga sumusubaybay natin sa Hong Kong at Thailand, ito yung tropical cyclone intensity forecast ni Tapa o 22W, ay may chance pa talagang aabot siya sa pagiging severe tropical storm na 90 km per hour. Yung kanyang 1 minute average sustained wind, within 24 within or next 24 hours, posible pa siyang umabot sa severe tropical storm according dito. So mukhang mas lalakas pa siya lalo sa loob o sa susunod na 24 oras. Malinaw naman sa ating tropical cyclone intensity forecast. So medyo ingat na lamang sa mga Pilipino natin dyan sa Hong Kong o halos buong southern China at bandang Vietnam at Thailand.
Dahil yung trap niya nahahatakin, magdudulot ng napakamalawak na mga pag-ulan dyan sa inyo. So, yan po yung analysis natin. At sa mga Pilipino, nag-request kasi sa akin na i-analyze ko raw yung bagyo kahit na malayo na sa Pilipinas. So, ayan, pinagbigyan ko na po para lang matulungan natin yung makababayan natin, lalo na yung mga gustong makakita ng total lunar eclipse mamayang maghahating gabi po hanggang alas 2 ng madaling araw, kung saan ay magma-maximum ang total lunar eclipse bukas ng madaling araw. So medyo bad news pa rin dahil may posibilidad pa ito na mag-severe tropical storm. Ibig sabihin baka umabot pa sa more than 90 kilometers per hour ang magiging maximum sustained wind niya. So stay tuned na lamang at medyo alisto po tayo sa mga area na binanggit natin kanina. Ngayon, meron bang susunod kay Tapa o dating Bagyong Lani? Kung meron man, dahil may nabanggit mo nga po tayo, meron dyan sa may bandang northeastern Luzon na medyo shallow na low pressure area. Hindi natin malaman kung magiging invest ito. Pero binanggit natin kahapon, di ba po, na merong lalapit dito na bandang shallow. Dahil base na rin sa ating West Pacific Basin, merong at least possibly to favorable na may nadedetect tayo sa may bandang south of Guam. Ayan o. Bagamat napaka-shallow nito o napaka-wide, hindi pala shallow, napaka-wide at napaka-disorganized pa, pero mataas na sa at least possibly to favorable ang kanyang convergence dito. Yan yung siguro yung posibleng kikilos pahilagang kanluran. At base dito sa global spectral model natin, either dito na may papasok ng PAR by September 11 to 12, yan, merong circulation na naman dito. At sa may bandang hilagan naman ay manggagaling sa hilagang kanluran ng Guam. And then kikilos ito pa west-northwestward at halos papasok din ng PAR. Kaya lang napaka-disorganized, so hindi pa natin ma-determine sa ngayon until by September 9 or 10. Doon natin malalaman kung magkakaroon ng organized development ito. Since wala pa tayong nakikitaan sa ating mean winds section sa convergence, kung tumataas, halos wala pa. Ayan o. So napaka-disorganized at uncertain pa o halos wala pang significant na nakikitaan tayo. Maging yung vorticity niya, wala tayong nakikitaan. Ayan. Ang mataas lamang dito sa may bandang extreme northeastern Luzon. Yan ang nagbubunsod ng maulap na himpapuri natin sa Luzon. Pero dito ay wala naman sa ngayon, kaya hindi pa natin makukonclude kung itong nakikitaan natin sa global spectral model ay magiging significant yan na magiging invest. So abangan natin until September 10 siguro to 12 kung ito ay magiging significant. Ay no, ito manggagaling pa dito sa may bandang silangan ng Mindanao at papasok nga doon ng PAR. Sa mean sea level pressure naman, kung titingnan natin, halos hindi naman masyado halata pa. Hindi kagaya ni Tapa na lumakas pa siya, nag-severe tropical storm nga siya. And then tatawirin ito ang buong southern China, itong si Tapa. Yan, ayan ito yung pagtawid niya. So dito sa loob at labas ng PAR ay medyo may shallow nga pong nakikitaan dito. Ayun kaso mataas ang atmospheric pressure nito. Starting ito by September 8 or 9. And then papasok pa ito ng PAR. Ayan, nagkakaroon ng shallow. Napaka-shallow pa niya. Kaya mataas pa yung atmospheric pressure. 1,010 hectopascals. Ayan yung circulation. Pero mataas yung atmospheric. So, hindi pa natin ma-confirm kung ito ay bababa pa at magiging invest sa ngayon. Tingnan natin by September 9 to 10 siguro para ma-confirm natin. Dito naman sa may bandang Eastern Mindanao, halos wala pang significant organized development or kahit man lang circulation o wide shallow. Yan may wide shallow siya pero mataas ang atmospheric pressure. So napaka-disorganized pa nung mean sea level pressure niya, so hindi pa natin ma-determine sa ngayon. Until siguro by September 10 to 12 malalaman natin. At sa computer models naman, kung titingnan din natin, halos wala na susunod dito muna kay Tapa. Ayan, wala po, pero may mga tropical wave na umiira dito sa may bandang south of Guam or bandang dito sa bandang silangan ng Mindanao sa labas ng PAR. Kay CMWF ganun din, pero may mga tropical wave din at mga significant trough dito sa may bandang silangan ng Eastern Visayas. Yan, na magdadala lang ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero walang nakamamataan tayo na low pressure area sa ngayon na kahit susunod man lang. Magkakaroon lang din kasi ng mga high pressure area dito sa may bandang south of Japan na maghihinder sa anumang low pressure area na mabubuo dito sa may bandang
katimugang parte o sa silangang parte ng Mindanao kung may mabubuo man. Nagkakaroon ng mga high pressure area dyan ayon kay ICMWF. Kay NAPGEM naman, so far ay wala rin. Yan. May mga ilang tropical wave lamang na nabubuo sa may bandang South of Guam. Pero so far, wala tayong nakikitaan na susunod. According dito, ang extension forecast nga po, kung pagbasahin natin kay ICMWF, hanggang September 10 yung extension. So, yun lamang po pinaka-analysis natin sa ngayon. Wala tayong mamamataan muna na anumang tropical wave sa loob ng 3 hanggang 5 araw according dito. So, yun lang po ang sa ngayon na magiging report natin since wala pa tayong namamataan. Mag-update tayo anytime kung may anumang tropical wave na mabubuo. Samantala sa ulat lindol, so far, wala naman tayo na-detect na medyo malakas-lakas sa mga paginig. Gaya kahapon, mga magnitude 4.0 lamang ang na-detect. At ngayon ay so far medyo kalmado naman ang ating mga paghihinig sa bansa base sa aking seismometer sa Caloocan. So wala tayong magiging komento. Silipin agad natin yung data feed ni PBox mula kanina madaling araw. Kung mayroong isang magnitude 4 man lang, mukhang wala rin. Ayan o, hanggang sa kasalukuyang nagre-report tayo, mukhang wala tayong naitala na kahit isang magnitude 4.0 ngayon. Pero yung mga minor earthquakes, marami na rin po kaagad, lalo na dito sa may bandang Batangas or pagitan ng Lubang o bandang pagitan ng Mindoro at Batangas. Medyo may mga cluster na rin ng mga pagyayanig kahit papaano. Pero so far, hindi naman ganun kalakasan sa ngayon. Yan. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake. Kung nakakailang total earthquakes na kagad tayo dahil marami na kaagad yung mga minor earthquakes. Ayan, for the month of September. Natutuwa tayo at maraming mga foreigner gumagamit ng aking webpage dito. Kasi gusto nilang malaman yung mga pagyayanig sa bansa in detail. Ayan, sa month of September, ang total earthquakes ngayon natin nasa total of 235 earthquakes na po. 222 dito is magnitude 2.0 pataas, 12 sa magnitude 4 at nanatiling isa ang ating magnitude 5.0 na nangyari nitong nakaraang September 2 na may magnitude 5.1 sa northwest ng Burgos, Ilocos Norte. After nyan, wala naman at marami na kagad yung cluster earthquake sa may bandang southeast ng Visayas at Mindanao pa rin. So medyo alisto pa rin tayo at mag-iingat. Ganon din sa may bandang Lubang, pagitan ng Batangas. Medyo dumadalas-dalas na rin yung mga mahihinang paghihinig dyan. So medyo alisto pa rin tayo mga folks kahit na wala pa rin tayo na itatala na mas maraming mga paghihinig so far. So sa ating annual earthquake frequency na ngayon, nakaka-total of 11,980 total earthquakes na po tayo since January hanggang September. So mukhang mapapansin natin dito, mukhang kokonti pa rin o mas mababa pa rin, hindi kagaya last year na may pinakamarami pa rin na total earthquakes na more than 18,000 total earthquakes. Kasama na rito ang magnitude 1.0 ha, so malinaw yan mga folks. Yan, nakaka-total of 11,980 total earthquakes na tayo sa buong taon mula January hanggang September. Hanggang ngayong araw po. So, yun lang po. At bilang linaw lang po yung aking analysis for daily earthquakes ay nagbibitwin lamang magnitude 2.0 pataas na. Hindi ko isinasama yung magnitude 1. Kung gusto niyo malaman ang total na bilang kasama ang magnitude 1.0, titingnan niyo po yan dito sa ating annual earthquake frequency by magnitude. Dito kasama po ang magnitude 1.0. Yan o. Kung i-filter out natin ang magnitude 1.0 sa buong bawat nagdaang taon, ito po yung mga magnitude 1.0 total earthquakes niyan. Yan. So, di ba? Pinakamarami pa rin nung last year. Umabot sa 4,810 ang total earthquakes between magnitude 1.0 pataas. Pumapangalawa lamang ang year 2023 at mukhang hahabuli na ngayong taon. Halos tikit na po. Yan. Kasi ngayong taon, 3,848 na po yung total earthquakes natin. At last year 2023 ay naka 3,898 lamang ang total earthquake noong year 2023. Yung magnitude 1.0. So, tingnan natin kung lalagpasin, pero kukunti na lamang po kasi ang difference nila sa buong taon. So mukhang mahihigitan siguro yung dami ng total earthquakes between 2023 at 2025. Nangunguna pa rin sa pinakamarami ang year 2024 o last year na umabot ng 4,810 ang total earthquake
last year. So pinakamarami pa rin last year. So yun lang po pinaka-analysis natin so far. And then kamustahin naman natin yung mga dam natin dahil sa mga sunod-sunod pa rin na pag-ulan. Una, sa water level ng mga ilog, medyo tumataas dito sa may bandang Quirino at dito sa may bandang Ugong Pasig, medyo tumataas din ang Ugong bandang Valenzuela pala, hindi Pasig. Meron kasing Ugong Pasig eh. So dito sa bandang Ugong bandang Valenzuela, medyo tumataas din ang ilog. So take note yan. At dito sa may bandang Fairview sa Quirino, medyo tumataas din ang ilog dyan. And the rest, wala naman tayong namomonitor dito na tumataas ang mga ilog. So dito ay mapapansin ninyo ang Lamesa Dam, medyo yung elevation niya mataas din. Tumataas na po, nasa alarm level din yung level ng Lamesa Dam, yung ilog dyan. And so far ay unrising pa rin sa ibang bahagi. Pero ang nasa alarm state ay ang Lamesa Dam na 79.36 meters. Yung taas ng ilog niya. So medyo mataas sa may bandang Lamesa Dam. So take note yan. At sa dam levels naman natin and historical data, so far normal lahat ang dam. Maliban na lamang sa Pantabangan Dam na natiling walang update dito. So hindi natin alam kung nagkakaroon ng rehabilitation dyan. Pero may mga gates po na nakabukas, gaya na lamang ni Ambuklaw at Binga Dam at Magat Dam. Nakabukas po yung mga gate nila at kay Ambuklaw, 6 ang nakabukas, 8 naman kay Binga Dam at 5 kay Magat Dam. So mukhang umaapaw masyado yung mga water level nila dahil yung kanilang maximum lamang gaya ni Ambuklaw ay dapat 752 meters. Ito halos magsa 751 na. So hindi pa naman totally apaw na apaw pero nagbabawas na sila agad ng tubig. So ibig sabihin siguro mabilis ang pagtaas siguro ng water level ng Ambuklaw. Kay Binga Dam naman 575 ang dapat na maximum na level para umapaw. So malapit na rin pong umapaw kay Binga Dam na 574.19 meters. So kailangan nilang magbukas din ng gate. Si Magat Dam naman ay supposed to be dapat 190 meters. So halos malapit na rin umapaw kay Magat Dam kaya kailangan nilang magbukas ng gate. Kasi may mga tuloy-tuloy pa rin pong mga pag-uulan na umiiral sa bansa mula pa kahapon kaya siguro kailangan nilang magbawas. Mabilis yata ang pag-apaw ng tubig dyan kaya kailangan nilang magbukas bago pa umapaw yung mga dam na ito. Yan. So 3 pong dam ang nakabukas ang mga gate kay Ambuklaw, Binga Dam at Magat Dam. Wala naman sa ating dam levels graph, makikita natin for the whole month of September. Anyway, hindi natin na i-report sa ipopost ko na lang to sa Facebook page. Yung total na mga water level na mga dam last month ng August. Ito yung total ng dam. Mapapansin niyo walang naging pagkulang sa mga dam. At hindi rin naman umapaw so far. So for the whole month of August, mukhang maganda naman yung level ng mga dam. Kung i-filter out natin between Angat at Magat Dam ay at least ito kay Magat Dam medyo bumababa po yung water level niya. Pero dahil sa sunod-sunod pong naging pag-ulan, sapat lamang na bumabawi. Pero malaki rin ang ibinawas niya mula 200.86 meters noong August 24. Ang huling araw ng August 201.2 meters na lamang. From 200.86 201.02 meters. Yan. So, malaki rin ang ibinaba niya kahit papano. Pero at least, hindi naman nagkulang at sumusobra sa anumang level ng dam. So, balik tayo sa month of September. Yan. So, ganun din ang mga dam. Wala namang problema. Actually, nagbabawas pa nga po. So, wala tayong magiging problema so far. At kung compare natin ang buong taon hanggang September, alisin natin ito yung lamesa since stationary lang. Makikita natin ay nitong bakasyon lamang. Noong May to June lang talaga na nagkulang halos ang level. Ayun, nag-below critical itong si Magat Dam. Pero si Angat at least stationary siya. Mula nung January, hindi po nag-critical yung level ni Angat Dam. Si Magat Dam lang at least medyo nag-critical yung kanyang water level. Kung isasama natin si Lamesa Dam,
at Ipo Dam. Yan, aalisin natin si Angat Dam at Magat Dam. Makikita natin stationary lamang ang kanilang mga water level. Yun, walang nagbago halos. So walang masyadong problema kay Lamesa Dam at Ipo Dam. Kay Angat at Magat Dam lang talaga tato nakikita na medyo nag-critical itong si Magat Dam. So yun lamang po pinaka-data natin sa dam water levels natin sa bansa. So mukhang maganda at sapat na sapat po ang level natin sa dam. Wala namang naging problema. Kaya lang madalas kailangan nilang magbawas dahil sa mabilis ang pag-apaw ng mga dam natin, mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Linggo, September 7, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, September 7, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye. Gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na
sa ating report since magiging overcast pa rin talaga ang ating maghapon. Hopefully mamayang gabi mapagbigyan tayo ng Panginoong may kapal na maging maaliwalas po ang himpapawid natin kahit sa mga oras na nagaganap ang total lunar eclipse. At good luck po sa mga astro chasers natin dito sa bansa. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.